maigsoon na lang sa inyong kasayon o kasayuran o sa kini ka programa kaya sa simbahan kaya sa Dios o programa kini sa katawan sa Dios na kailan sa pagtawag o Roman Catholic. So dili magaigsoon or amon ning gihimo aron malingon mo namong mga kaigsoonang Katoliko kay daghan kayron ang mga pastor, mga lain sikta nga nagsigig sa kasaka sa mga balay sa Katoliko nga dauton ang pagtuong Katoliko aron ang maong mga Katoliko mubalhin sa ilang grupo. So mga igsoon ang mga lain sikta, mga saksi, Mormons, Baptist, Methodist na mangdani sa mga Katoliko, dili kaluwasan ang ilang toyo. Nga naman, mini man nakapundok sa reliyon nila. Unsa ilang toyo, mauragin ng 10%. So kamo mga kaigsoonang kamong mga kaigsoon na mga Katoliko, aron dili mo madala sa mga sikta ni ami dinhi. Aron pagtinaw sa mga pagtulunan nga ngay natong tauhan. O kung doon mo'y kalibong sa itong pagtuong Katoliko, pangutana mo mga igsoon. Katoliko mga kaudili, pangutana mo. So, kamo mga kaigsunan mo na mo mga Katoliko kanhing nga naana karon sa naganiyang sikta, biya mo diya mga igsoon sa buhi pa mo. Ayaw yun itugot ninyo nga mamatay mo, nga wala mo sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, nga mao ang simbahang Katoliko. Kaya kung naalam mo sa mga sikta, wala yun mo ilaing padulungan mga igsoon ang kaalautan lang yun. Ano man, diha lang yun ta makaangkon o kaluwasan o matultulan aron maluwas sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Diha lang yun mga igsoon. Now, okay, ito yung subok. Nya kane saon man ni ron di man kabot ang extension. Iyan na Ah, dahil. di na di anak lang tanawa na ko bro, plaster pa ko bro. Dali na lang, kay bubuo man extension. Okay na. Okay na. Magdala ko extension pa. Okay. Gusto na magdala ko extension pa. So, una-una kong basa ng pangutana or objection ba ni sa Facebook, ika ni Brother Eagle Kuya Tibbs Oiro, no? Murag vlogger po na no? Ang maayo ani nga wali mo kanang dili makasakit sa uban kay bisan unsaon dili nato maluwas ang atong isig ka tao. Mo nay mali, no? Mo nay mali, brother, no? So sorry kay brother kung Katoliko ka, pagtuon unta kung ka kayron ka makakuan, no? O dili ka Katoliko, mao na bunga na kay masakitan man yun mo din eh. So mga igsoon, kung sakop ka sa gitukod ni Lord Jesus, lain ko bro. Kung ang usa ka tao sakop siya sa gitukod ni Lord Jesus, makaluwas ka. Pero remember, dili ka manluluwas ha. Lahi ang makaluwas, lahi ang manluluwas. Mga igsoon, ang tanang nagwali sa kamaturan, makaluwas sa tao nga iyang iwalihan. Mao na ang giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 9:22. Wala mga igsoon, basa-basa yung Bible, no? Before tamo correct. Ang ato lang iwasan din kanang maminsunal. Mo na ato iwasan, pero ngayon ta nga ang mga pastor minit nga magtutudlo kung kaluwasan ng iskutan, dili na paminsunal kung dili pagyag-yag na sa kamaturan. Now, makaluwas ba ang mga magtotoo? Ato basahon ang gingon ni San Pablo sa 1 Corinto 9:22. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Perteng klaro ha. So brother, sayop na imong giingon na dili ta makaluwas. Ang right ana dili ta manluluwas. Now, atong dugangan mga igsoon, 1 Timoteo 4:16. Word gyapon pahayag gyapon ni San Pablo. Giingon niya dinhi, batayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay, kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Perting klaro ah. So kitang tanan mga igsoon, basta sakop ta sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, makaluwas ka. Pero dili ka man luluwas. Ang question, ngano makaluwas man ang tinuod na Kristiyan?
Tungod kay ang iyang iwali mao ang ebanghelyo sa Ginoo nga mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas. Roma 1:16. Kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motoo. Una sa tanan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Busa ang katawan sa Dios nga nagwali sa ebanghelyo sa Dios makaluwas, kay ang ebanghelyo nga iyang giwali mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas. Muna mga igsoon kung Katoliko, ayaw gid mo padani sa mga Mormons, Baptist, Saksi, Methodist, Iglesia ni Cristo Manalo, Saksi ni Jehovah nga magsaka-saka sa inyong mga balay. Kay mini na nga mga pondok sa relihiyon. Ang ilang toyo sa mga Katoliko nganong ilang danihon mao ra gyud ang 10%. Ako balikag basa mga igsoon nga ang magsamok-samok sa balay sa katawan sa magsamok-samok sa mga katawan sa Dios pinagi sa ilang pagsakasaka sa mga panimalay ang toyo panapi lang. Tito 1:11. Kinahanglan dinaan sila sa pagpanudlo kay nagsamok sila sa mga panimalay pinagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makaulang toyo sa pagpanapi. Panapi lang yun mga igsoon. Wag tayo memo, no? Nag-ikong man. Hello? Kindi. So, mga na mga igsoon, kamo magkaigsunan kung Katoliko, ayaw yun mo padala sa mga Protestante. Kaya ang toyo nila, kana yung inyong 10%. So, kita mga Katoliko, at magsaka-saka sa mga balay sa dili Katoliko. Kay kita man ang tinuod. Pero alang nilang mga mini nga mga pondok sa reliyon, magsaka-saka sila sa ato ang mga kaigsoonang Katoliko. So, layo maglabay bro? Madungog ba sa layo? Okay na bro? So, wala mga igsoon. Now, ato tinawon mga igsoon ang giingon sa mga non-Catholics nga sayop kuno ang pagpanguros. Labi, no? Teaching sa Christian religion nga manguros, giingon sa mga lain sikta nga sayop. Kinsa man dahil mga lain sikta, mga founders of sikta, kinsa man dahil na mga pastor nga moingon man sila nga sayop ang itudlo sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus bahin sa pagpanguros. Kung naabay mga dili Katoliko dire, doon mo pangutana mo kay sakit yan ang moingon may nga kinsa man mo, mga sakit yan ang moingon may nga mini mo nga pundok sa reliyon. So mga igsoon ang katawan sa Dios o ang simbang Katoliko nga mao ang Christian religion nagtudlo nga manguros kay ang pagpanguros mao na ang pagpasigalbo sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Ato basahon ang Galacia 6:14. Pero sa mga mini nga pundok sa reliyon sayop nga simple mini man. Galacia 6:14. Apan alang kanako magpasigan mo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pinagi sa iyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. So si San Pablo nga uhaligi sa Christian religion, iyang gipasigan mo ang cross. Now sa unsa paagi gipasigan mo nila ang cross? Ila bang gipasan ang cross nga gilansangan ni Lord Jesus o gisuri-suri? Ang tubat, wala. Pinagi sa pagpanguros mga igsoon, ilang gipasigan mo ang cross ni Lord Jesus. So ang pagpanguros sa mga Christians mo ang pagpasigan mo sa cross. Unya ang pagpanguros mga igsoon, na-record na sa kasaysayan. Bisag 200 pa ang edad sa kalibutan. Pilay edad yon sa kalibutan? 2024. Ang question, sa dili pa ko pupadayon, asa man gibase ang 2024. Mao ba gina ang edad sa kalibutan sukad sa pagbuhat ni Lord sa Dios Amahan niini ang tubag dili. Ang 2024 mga igsoon edad na ni Lord Jesus. Namatay si Lord Jesus, pinagi siyang kamatayon sa cross, sa nag-edad siya 33. Pero sa wala pa siya gilansang sa cross, nakatukod siya og iyang katawan na ang Christian religion nga karon na ilhan og Roman Catholic Church. Sa nag-edad siya og 30. Ato basahan. Ano masabtan? Sa Lucas 3:23, giingon din
Mga 30 na ang panuigon ni Jesus, pagsugod niya siyang bulaton. Nagtuwang mga tao nga si anak ni Jose, nga anak ni Hili. So pagsugod ni Jesus, tudlo, 30 iyang paghidaron. O sa wala pa siya gilagsan sa cross o namatay, nakatukod siya sa iyang katawan nga umao ang Christian religion nga karon na ilan sa pagtawag o Roman Catholic. Ato sa nimbasahon. Mateo 16:18. Ingon din eh, busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw nini bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. Sumayon ang si Lord Jesus natukod siya ang reliyon. O iyang isugo sa pagsangyaw, o nanodlo ang iyang katawan sa pagpanguros. O ang pagpanguros na record na sa kasaysayan sa nag-edad pa ang kalibutan sa gitawag nato Year of the Lord or Anno Domini o 200. Sa nag-edad pa ang kalibutan o 200 na mantala na sa kasaysayan nga ang mga Kristiyanos manguros. Nga supakon lang kang saksi, Baptist, Methodist, Foursquare, Mormon, o uban pa. Mga igsoon kong Katoliko, ay mo padala na mapundoka kay mini na kapundok sa reliyon. Instrumento na sa daon sa dautan ang mga founders o sikta. Kay si Lord Jesus, doon na siya iyang itukod na maulang ang isugo niya nga mamautismo. So kanang mga sikta tanan nga na bautismo wala na ikwinta. Mga igsoon, ang bautismo paghugas na sa sala. Kung ang nagbautismo nato maong gitukod ni Lord Jesus, nahugasan ta sa sala. Pero kung ang nagbautismo nato mini lang ang pundo, midugang ang atong mga sala. Buhat 22:16. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinagi sa pagsampit sa iyang alan. So ang bautismo paghugas sa sala. So kung ang nagbautismo nato mao ang gitukod ni Lord Jesus nga dahilan sa pagtawag og Roman Catholic, nahugasan ta sa sala. Pero kung ang nagbautismo nato sikta lang, protestante lang ang mga pundok, midugang ang atong sala, wala ta mahugasi sa sala. Ano man, ang simbahan lang ang gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko, siya lang ang dunay gahom nga mobautismo og tao, wala na lain. So kanang Mormons na bautismo mini na, Pentecostal, Foursquare, Baptist, Sabanista, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, mini na na pundok sa reliyon. So ang ilang bautismo walay kwinta. Why kwinta na mga igsoon? Kay only in the church founded by Lord Jesus mahugasan ta sa sala pinaagi sa bautismo. So ayaw mo padala ha mga kaigsunan kung mga Katoliko, ayaw mo padala sa mga sikta. So ang giingon sa igsoon dito sa Facebook nga ayaw mo pang pasakit sa uban, wala man ta magpasakit kaya wala man ta personal. Ato lang iklaro din nga mini ang mga sikta nga misaway sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Now si Lord Jesus, unsa may gitawag ni Lord Jesus sa mga tao nga wala mo tuo sa iyang mapagtulunan? Ato basahon ang San Juan 8:44. So kita kami nagwali mi painful but harmless, no? Sakit pero dili makadaot. Ato basahon ang Juan 8:44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Unsay giingon ni Lord Jesus, wala mo tuo diya o sa iyang mapagtulunan? Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad sa sinugdan. Wala gayud siya modapig sa kamaturan. Kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang baka. Unsay giingon ni Lord Jesus, wala mo tuon niya o siya mapagtulunan? Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Mga mga protestante, mga igsoon, biya gid mo anang simbahan na inyong ipasakupan. Kay kanang founder ana, ang mga founders og sikta, instrumento na sa gahom sa dautan. Ilang limbungan ang mga Katoliko aron mobalid sa ilang grupo. Pero ang ilang toyo mao ra gyud ang inyong 10%. Wa nagilain mga igsoon. Kay only the church founded by Jesus maangko nato ang kamaturan. Dili sa mga sikta. Diha lang sa simbahan nga nailan sa pagtawag og Iglesia Katolika. Ato basahon mga igsoon ang 1 Timoteo 3:15.
Apan kung malangan ako kini sulatan mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamaturan. Suway-suon ang simbahan lang nga gitukod ni Lord Jesus mo'y haliging sukaranan sa kamaturan. Og since ang gitukod ni Lord Jesus mao man ang simbang Katoliko, sumaw na ang haliging sukaranan sa kamaturan. Og since usa lang ang gitukod ni Lord Jesus nga mo'y haliging sukaranan sa kamaturan, therefore ang mga Baptist, Methodist, Foursquare, Pentecostal o guman pa wala na sa kamaturan. Kay wala sa kamaturan, dili ang ay pasakupan. Mao na mga igsoon, no? So shout out sa itong mga kaigsuonan nga nagtanaw sa Facebook. Dili na lang mula ko tagsa-tagsaon, no? Salamat lang kayo sa inyong pagtanaw mga igsoon, no? Nagandang mga viewers, natay from Naas Manila, naay sa Gawas, no? Dili na ako inganlan kay kung inganlan kung isa, makonsensya man ko, hinganlan na ako tanan, no? Diya malangan man ta. So, natay nagtanaw na to sa Gawas, no? Manila, CDO, shout out sa taga CDO, no? Shout out sa taga Bohol, no? Dawis, no? Dili na ako inganlan kay makonsensya ko, mahinganlan ako tanan, malangan ta. So, tanan, no? Panabo City, no? Tagom, natay natanaw. Sa Bukidnon, natay natanaw. Sa Jinsan, no? Sa Jinsan, naputay natanaw. So, thank you very much ninyo, no? So, wala mga igsoon. Nawato tinawon mga igsoon ang gihimo sa mga protestante pagdaot sa simbahang Katoliko. Unsay ilang gihimo, ano ang usa ka Katoliko bubalin sa ilang grupo, ilang giingon nga wala kunoy kwenta ang mga santos. Grabe, no? Satanic kayo, no? Sorry kayo. So, kanang mga protestante mga igsoon, satanic ng ilang drive, gilaliman kag moingon nga way kwenta ang mga santos nga sa balahang kasulatan gipahayag man na sa atong Ginoo nga mudangop ta sa pag-ampo sa mga santos. Na bagay mabasa sa Bible mga igsoon nga mudangop ta sa pag-ampo sa mga santos. Ato basahon mga igsoon ang Hebro 12:23. So ayaw gyud mo padala mga igsoon kung Katoliko sa mga saksi ha nga magsakasaka sa inyong balay aron manggani kay inyo lang 10% may tuyo ana mga Sabadista, Foursquare, Iglesia ni Cristo Manalo, Pentecostal tanan. Ayaw giniyo na sila pasaka kaya ang ilang tuyo kana lang yung inyong 10%. Hebro 12:73 mudangop bata sa mga santos. Ato basahon. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak. Miduol kamo ha. Ayun yun nato nagsabot ngayon na miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak. Tansang mga ngalan na isulat dito sa langit. So, mga patay na ni sila. Miduol kamo sa Diyos ang maghuhukom sa tanang tao o sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Anawa mga igsoon, unsa ka daotan ang giwali sa mga pastor. According to them, dili makatabang ang mga santos, pero sa balaang kasulatan gipahayag sa Dios nga mudangop ta sa mga santos. Miduol kamo sa espirituhanong, miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man ang giingon nga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na? Mao na ang mga balaan, mao na ang mga santos. Miduol kamo o pasabot midangop kamo. So ayaw gyud mo padala ng mga pastor kay daotan o satanic ang ilang style pagtudlo. Imagine, gitudlo sa mga kasulatan nga mudangop ta sa mga santos, pero unsa ilang gitudlo, walay kwenta ang mga santos, pagka-satanic. Kaluoy kayo ng mga tawana. Kani mga pastor, mga matay na, urot gina sila ka impierno. Ano nga, may kontra sila sa gitudlo sa Ginoo. Klaro kayo magitudlo sa balang kasulatan nga mudangop ta sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, pero unsa ilang giwali, walay kwenta ng mga santos. Tanawa. Grabe pagka. So tila mga igsoon nga mudangop ta sa mga santos. Unsa pa'y giwali sa mga protestante, mga pastor? Walay kwenta ang pagpangalawat. Tanawa kung sa kasatanik po. Mga igsoon, pinaagi sa atong pagpangalawat matag Domingo. 1,000,000% malangit ang usa ka Kristiyano. Grabe, no? Napagin na mabasa sa Bible, ato nang basahon mga igsoon. Ako balik ko na. Kung ang usa ka Kristiyan, pag ingo Kristiyan mo na ang Katoliko. Kaya mga lainsikta, minit man ang apundok sa reliyon. Kung ang usa ka Kristiyan,
musimba batag Domingo. Unya mga lawat siya kanunay sa panahon sa iyang pagsimba. Mga igsoon giingon na ni Lord Jesus na sigurado siyang malangit. Unya gisaway na sa mga pastor. Tanawa ra. So mga pastor, mga igsoon ayaw gina niyo tuohe. Kay minit na magtutudlo. Now ako masahon. Tinuod ba nga kung ang tao mga lawat sa lawas ni Lord Jesus 1,000,000% siyang maluwas? Ang tubag tinuod. Ato basahon ang one size 51 ngadto sa 52. Munang ako gyud na balik-balikon kanunay ayaw gyud mo padala sa mga pastor kay instrumento na sa gahom sa dautan aron maimpirno ang usa ka Kristiyano. Maluwas ba according to Lord Jesus ang mukalawat sa iyang lawas? Juan 6:50-51. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Laliman mo anak mga igsoon. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Nganong mingon ba si Lord Jesus na dili mamatay, nga ang tanang tao mamatay man? Ato basahon ang Hebrew 9:27, una nato na balikan. Unsay gingon ni Lord Jesus mga igsoon? Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Nganong mingon man siya nga gitudlo man niya nga ang tanang tao mamatay? Hebrew 9:27. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So sa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang gingon nga ang mukaon sa pan magikan sa langit dili mamatay, nga mingon naman po mingon naman daan siya nga ang tanang tao mamatay. Mga igsoon, ang ipasabot ni Lord Jesus nga ang mga lawat dili mamatay, mao ang dili maimpirno. Kaya ang kamatayon nga iyang ipasabot, mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang impirno. Gipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang gitudlo ni Jesus nga ang mga lawat sa iyang lawas dili maimpirno, ginubag sa mga pastor. Pinaagi sa ilang pagingon nga sayop dili tinuod ng mga lawat. Tanawag unsa ka dautan ni mga protestante. Gitudlo ni Lord Jesus na ang mga lawat dili maimpirno, pero unsa gitudlo sa pastor? Ang mga lawat sayop. So mga kaigsunan kung Katoliko, ayaw mo padala sa mga pastor kay mini na nga mga magtutudlo. Ay yun mo padala na pastor kay mini na nga mga magtutudlo. It is very clear nga gipahayag ni Lord Jesus nga ang mukaon sa pannagikan sa langit nga mao siya dili mamatay. Mo pasabot dili maimpirno. Pero unsay gingon sa mga pastor, walay kwenta ang kalawat. Tanawa? So Antichrist. In other words, ang mga pastor, mga igsoon, Antichrist. Kung naay pastor din dool ang mga utana kay friendly ni manuba. Amo lang yung klarohon na ikaw pastor ka, minit ka nga magtutudlo. In other words, Antichrist ka. Ako balikan na sa Juan 6:50-51. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Bilaliman mo ini. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So mga igsoon, kamo makaigsunan kung Katoliko, simba gyud mo matag Domingo. Unya pangalawat gyud mo mga igsoon. Kay pinagi niya na 100%, 1,000,000% makasulod ta sa langit. Pero kung magpasagad mo, di mo mosimba sa inyong magbubuhat nga mao nga atong Ginoo, hinungdan nga dili mo kapangalawat, kandidato gyud mo sa impierno. Mo na makaigsunan kung Katoliko, kung balikon simba kita. So kini pagtulunan ni Lord Jesus nga mukaon sa iyang lawas dili mamatay o dili maimpirno, gintuis sa mga pastor. So ang mga pastor Antichrist. Sakit, pero wag natin may mga igsoon. Kung naay dili Katoliko dili, di pangutangan ako, okay, sakit mo na. Unsa pa yung ilang kitudlo? Si Mama Mary walay kwenta. Grabe, no? Grabe. Grabing pagkadaotan kaayo huna-huna ng mga pastor. Ilang gipasipalahan ang inahan ni Lord Jesus.
giingnan nila nga walay kwenta. Tanawag kung sa kasatanik. Dili lang nato na binisayon kay sakit man na sa Binisaya. Tanawag kung sa kasatanik ang mga pastor. Ilang ipasipalahan si Birhen Maria, inahan ni Lord Jesus. Inahan ni Lord Jesus, imo nang pasipanan, imo nang bugal-bugalan, imong buko nang iyang nimulto. Kung sa klase ka? Mga igsoon, kung wala si Mama Mary mudawat sa pagpaibalo ni Anghel Gabriel nga mahimo siyang inahan sa pulong sa Dios nga mo si Lord Jesus, dili makabaton si Lord Jesus o lawas sama nato. Manuman ang uban mingon mangita dahil lain ang Ginoo. Another reason, mga igsoon, si Birhen Maria gipili sa Dios Amahan aron mahimong inahan sa iyang bugtong anak siyang paganin sa kalibutan. So ang pagpili na daan ni sa Dios Amahan ni Mama Mary aron mahimong inahan sa iyang anak, usa na kadako nga ebidensya nga angay nato siyang tahuron. Usa na kadakong ebidensya nga si Mama Mary makatabang kanato aron ta makasulod sa langit. Pero unsay gibuhat ini mga taong nahimong instrumentos dautan ang mga pastor. Gabugal-bugal ni Santa Maria. Maigsoon si Mama Mary makatabang na nato kung gusto tang maluwas. Kay si Mama Mary mga igsoon muhangyo na sa iyang anak nga si Lord Jesus aron ta iyang kaluy-an. O gipahayag na sa balaang kasulatan nga tungod sa paghangyo ni Mama Mary sa iyang anak, gibuhat ni Lord Jesus ang unang niyang milagro. Atong basahon na. Ugma birthday ni Mama Mary. Si Mama Mary natawo siya 18 BC. Namatay siya 41 AD. Buot pasabot, ang edad ni Mama Mary naa sa mga 57 to 60 years old. Kaya according sa encyclopedia, natawo siya 18 BC. Unsa man ang BC? Before Christ. Namatay siya 41 AD. Unsa man ang AD? Year of the Anno Domini, sa English, Year of the Lord. So 18 plus 41 equals 57. Muna nga gintuuhan o giingon nga si Mama Mary namatay siya o nawala siya sa kalibutan sa nag-edad siya mga 57 pataas. Now, si Mama Mary mga igsoon, tungod sa iyang hangyo sa iyang anak, gibuhat ni Lord Jesus ang una niyang milagro bisag dili pa panahon. Remember ha? Dili pa panahon nga si Lord Jesus magbuhat mohimong milagro, pero tungod sa hangyo sa iyang inahan, gibuhat niya ang una niyang milagro. Ato basahon ang Juan 2:1 ngadto sa 11. Gingon din sa ikatulong kaadlaw may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea, ug dito ang inahan ni Jesus. Ginapit usab si Jesus ug ang iyang matinunan. Sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloe kunon sa akong buhaton. Dinhi giingon sa mga protestante na mutahod dahil ta ni Maria na mismo iyang anak wa man mutahod niya. Muna'y question karon mga igsoon o muna'y panguna-una sa mga pastor na naghimong satanik nila. Ano man? Mugawas na si Lord Jesus way tahod o way respeto sa iyang inahan. Kung dili tao tuna nato ang maong sulat. Now, nagingon ba si Lord Jesus na tahuron nato ang atong amahan o inahan? Ato basahan ang sulat ni San Pablo sa Efeso 6:4. Gingon din Efeso 6:1. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang gusto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o inahan, o kini ang saad, aron mabulahan ka o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So si Lord Jesus, according sa sulat ni San Pablo, tahuron ang inahan. Pero sa Juan 2:1 ngadto sa 11, sa 4, ang mingon lang si Lord Jesus. Mingon si Lord Jesus din sa Binisaya nga Bible, babae, ayaw ako tudloy, kaya wala pa mabot ang akong panahon. Gingon din si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloy, kunon say akong buhaton, wala pa mabot ang akong panahon.
So, sa dili pa ako nabatbaton, ako sa ipadayon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan, labot sa pagpanglinis. O tungod nini, dito'y gibutang nga unong katadyang bato, nga kasudlan og tubig. Nasudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og 20 ngadto sa 30 kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyo tubig kining maong mga tadyaw, og ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila, kabang tubig og dada ngadto sa tinugyangan sa kumbira, og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun unsa kundi gikan ang maong bino. Apan nasayod ang mga sulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana og ingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing mayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ana pa idalit ang bino nga dili maayo kayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing mayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana. So maigsoon tungod sa hangyo ni Mama Mili sa iyang anak si Lord Jesus, gihimo ni Lord Jesus ang una niyang milagro. Buote pasabot, makatabang yun si Santa Maria sa atong kaluwasan. Now, atong tinaon, kiningingon sa mga pastor sa Juan 2:4 nga si Lord Jesus wala daw tahod sa iyang inahan. Mugawas nga ilang ipasipalahan nga si Lord Jesus way batasan. Mo ni nakawahinungdan sa mga pastor. Kay ilang ipagawas nga si Lord Jesus wala respeto sa iyang inahan. So, munang tuna nato mga igsoon, tuna nato ang kultura sa mga Hudiyo o sa mga Grego. Pero mga igsoon, ang tumong yun ni Lord Jesus, nga nung mingon siya, babae, ayaw akong tuloy. Pulong babae ang iyang gigamit mga igsoon sa Grego gene, tungod kay iyang gipahayag na si Mama Mary ang babae magisgutan sa Genesis 3:15. Ako sa nibasahon ha? Genesis 3:15, mag-away ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Muna ka ni mga pastor kay misupak man sa simbang Katoliko, mauna sila ang kaliwat sa bitin. Kita mga Katoliko, mituo mata ni Lord Jesus, muna kita ang kaliwat ni Mama Mary. Ato basahon ang Genesis 3:15. Himon kung magdinumtanay, ikaw o ang babae. Mahimong kaaway ang tao o ang bitin. Mahimong kaaway ang tao o ang bitin ha. O mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo o paakon mo usab ang iyang tikon. So dinis ako. So muna ka nung mga igsoon kung ang tao makakita ka bitin, siguro yun niya pagdugmo kang ulo. Kaya mo man nag-iwan sa Bible. Now, ang gingon din niya nga magdinumtanay ikaw o ang babae, mahimong kaaway ang tao o ang bitin, ang ipasabot din ni mga igsoon nga ang mga tao nga mupasipala ni Mama Mary o sa kaliwat ni Mama Mary nga mao ang mga sakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, dili magkasinabot or ang mga kaliwat sa babae mao ang simbahan ang mga sakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ug ang kaliwat sa bitin mao ang mga tao nga nagpasipala ni Mama Mary ug sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kay mga igsoon, kita mga Katoliko, kitang katawan sa Dios, gilata ni Lord Jesus nga iyang mga igsoon. O si Mama Mary, since Lord Jesus mila man ato nga iyang mga igsoon, si Mama Mary ato pong inahan. Mo nang kaliwat ta ni Mama Mary. O ang may kontra ni Mama Mary, misaway niya nga mao ang mga sikta, mga pastor, kaliwat sila sa bitin. Ang question, kinsa man ang bitin? Mga igsoon, ang bitin nga mo kontra ni Mama Mary, mao na ang yawa. Ato basahon ang gipadayag 12:9. Ato basahon. Gingon din eh. Gitambog ang dakong dragon o ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibok kalibutan. Ako malikon ha, gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga angheliya ngadto sa yuta. So ang bitin nga giskutan dito nga makig-away, ang kaliwat sa bitin o ang bitin nga makig-away sa usa ka babae, mao ang yawa.
o ang kaliwat sa bitin nga mao ang yawa maunang nagpasipala ni Mama Mary. Therefore, ang mga pastor nagpasipala man ni Santa Maria nga walay kwenta, sila ang kaliwat sa bitin. So, pertins kita, pero wag kita may mo mga igsoon, no? Di man pwede nga mo ato ng palabyo ng ilang pagpasipala ni Mama Mary. So, ang pag-ingon ni Jesus, babae, usa ka pagpahayag nga si Mama Mary mao ang babae nga gisgutan sa Genesis 3:15. Unya kung tanaw pa ginato mga igsoon sa original na Bible, sa Hebrew, sa Griego, ang gigamit dito is gene. Ang gene sa English madam o pinakataas na pagtahod. Pero kung atong binisayon, walay laing hubad, walay laing mugawas kundi ang word babae. Mao na mga igsoon nga ang punong babae, kung mayroong kang babae, wa na magpasabot nga wa kay tahon o pasipala, no? Sama ni Lord Jesus. Parehas anang asawa sa presidente. Unsa may tawag sa asawa sa presidente? First lady. Binisaya unang babae. So wa na magpasabot nga wa kay tahon sa asawa sa presidente kung imong binisayon. Kay unang babae mag-ishubad anang first lady. So wala mga igsoon nga ang si Mama Mary makatabang yun siya. Unya si Mama Mary mga igsoon naa siya ay gahong. Pasipalahan lang ang mga pastor si Santa Maria nga naaman siya ay gahong. Naaman gani gahong ang simbahan samot na si Santa Maria. Atong basahon nga si Santa Maria na ay gahong o ang simbahan na ay gahong. Atong basahon ang Lucas 1:37. So, gingon din Lucas 1:37. Muna mga kaigsunan kung Katoliko, ayaw mo padala sa mga pastor ha, sa mga lain sikta nga mo saway ni Mama Mary. Walay tahod ni Santa Maria. Ayaw, no? Kaya kita mga giilaman ta ni Lord Jesus ngayang igsuon. Ato basahon na. Gingon din sa San Lucas 1:35. Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Ako balik ko na. Ang anghel mitubag, kinsa ni si Santa Maria ni mga igsoon ato atras sa 34. Si Maria mingon sa anghel, "Ulay ako busaw-saw man pagkahimo niini." Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Si Santa Maria na ay gahom. Sawayon lang ang mga pastor. Muna mga Katoliko, mga igsoon ko Katoliko, ayaw yun mo padala ng mga pastor. Kay mini na nga mga magtutudlo. Si Santa Maria, inahan ni Lord Jesus, na siya gahom. Gihatagan siya gahom sa Diyos. Unya, sawayon na ng mga pastor. Ha? Pastilan, Ginoo, kining mga pastor. Bantay lang yun mo, mga matay na mo pohon, ha? Bantay lang yun mo. Sige mo pangilabot ni Mama Mary nga inahan ni Lord Jesus. Ilang bugal-bugalan. Wa daw kwenta. Sus, Ginoo. Bantay lang mo. So mga igsoon, kita giilata ni Lord Jesus ngayong mga igsoon. Ato masahon ha? Ang mga kabos giila o San Juan 1:14 at 13. Okay. Nga kita okay. Makita mga igsoon gila ni Lord Jesus ngayang mga igsoon. So ano mo hangayan nga motawag ta ni Mama Mary nga atong inahan. So ato na basahon mga igsoon, no? Ay kita biya ang kaliwat sa babae nga mao si Santa Maria. Saudara, no? Dini sa 1:11 ngadto sa 13. Gingon dinhi. Miani siya sa iyang kaugalingong katawan apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios.
Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa baagi nga tawanon. Wala sila mga tao nga anak nga mga anak sa tawanong amahan, kay ang Dios mismo maong ilang amahan. Mao na pinagi sa bunyag. So napag yun, dili atong basahon yun nga ang mga kabos gila na ni Lord Jesus ngayang mga igsoon o kitang mga kabo sa espiritu o kabo sa pagkadautan o dili na iya sa kalibutan, mga igsoon ta ni Lord Jesus, no? O ang mga kabos ang nag-anto sa mga kakabos lingon din sa 40 sa Mateo 25:40 unya ang hari mo tubag kanila sundian ko kamo nga sa matag higayon nga moagimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon gihimo ninyo kini alang kanako. Labing ubos niining akong mga igsoon. Kinsa man ang mga igsoon ni Lord Jesus? Mao na ang mga sakop sa iyang simbahan. Kinsa man ang labing ubos? Mao na ang mga pobre diha sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. So kita mga igsoon nga katawan sa Dios nga nabunyagan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, ginata ni Lord Jesus nga iyang mga igsoon. Mao na nga si Santa Maria ato pong gila nga atong inahan. Kay inahan man siya ni Lord Jesus. Pero unsay gitudlo sa mga pastor? Nabugal-bugal ni Santa Maria. Magyaga-yaga ni Santa Maria, labi nang i-procession si Santa Maria, ilang bugal-bugalan. Ilang ingnon nga Diyos-Diyos sa Katoliko. Muna mga igsoon kong Katoliko, ayaw yun mo padala ng mga pastor sa bisan unsang sikta, kay mini na sila nga magtutudlo. Kaaway na sila sa Diyos. Sakit, no? Pero wagin tayo mo. Ang mga pastor sa nagsikta, kaaway na sa Diyos. Dili na sila tinulay sa Diyos, kundi kaaway na sa Diyos. Imagine, si Lord Jesus doon ay gitukod ng simbahan nga maong simbahan Katoliko. Ilang ipanamastabasan ang simbahan, moingon patanga sila iya sa Diyos. So mga igsoon kong Katoliko, kanon ay ginako ni namong gibalik. Maayaw yun mo padala ng mga pastor kay kaaway na sa Diyos. So kung naamay gisakitan, dili Katoliko, pwede mo mungutana. No, pwede mo mungutana. Mga igsoon, ang tinuod nga alagad sa Diyos, maulang ang mga pare. Gani sa malang kasulatan, gipaayag pagyod sa Diyos nga itambog sa impierno ang dili mo tuo sa pare. Laliman mo ini. Tanawang mga pastor, dili mo tuo pare. Pero nasulat sa Bible nga maimpierno ang dili mo tuo sa pare. Nabagi na sa Bible mga igsoon? Naa. Kining Bible nga kung gigamit, Bible ni nga hubat sa Katoliko o dili Katoliko. Aron dili ko ingno nila og bias. Dili mga igsoon, mabasa nga to, nangingon yun ang Diyos sa langit. Patya ang di mo tuo sa pare. Nya, unsay gihimo ni mga pastor, sige daot sa pare. So, apil sila sa patyo nun, ani. O, ito basahon. Deuteronomio 17:12. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghukom o sa pare nga ato adinto, kinahanglan patyon kanang tawhana. Laliman mo anak. Unsa may gipasabot sa Dios sa iyang pag-ingon nga ang dili mutuo sa pare patyon? Ang gipasabot sa Dios nga ang dili mutuo sa pare itambog sa impierno. Muna mga igsoon ko, ayaw gyud mo padala sa mga pastor. Pwede na nitanggalon bro, no? Nasidro bagay ko, tanaw lang. Pwede na yung butang sa tubang. So, dili mga igsoon. Nasinto bro. Okay. Tanggalon. Tanggalon ha? O, tanggalan na bro. So, dili mga igsoon, ang giingon dito sa Old Testament na pati ang dili mutuo sa pare, ang ipasabot adto, itambog sa impierno ang dili mutuo sa pare. Gipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Laliman mo ini. Ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. So ang ipasabot sa Ginoo nga patya di mutuo sa pare, ang ipasabot itambog sa impierno ang di mutuo sa pare. Ngano man? Kay si Lord Jesus mao na ang pangulong pare sa mga Kristiyan. Hebro 3:1. Gingon din mga igsoon ha, nganong sinutan ang di mo to pare, kay si Lord Jesus mao ang pangulong pare sa Christian religion. Hebro 3:1. Mga igsoon kung Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyo paningingnan si Jesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong giuptan. So ang tinuod nga magtutudlo sa katawan sa Dios mao ang mga pare.
So mga kaigsunan kong Katoliko, ayaw yun mo biya sa simbahang Katoliko. Kay gipahayag gina sa Balang Kasulatan nga ang dili mo to sa pare, itambog sa impyerno. Subot pa sabot, pilting daghanang maimpyerno. Kay daghan naman ron ang laing sikta. Pero wa ko mag-judge ha, kay basig maginulsol pa na sila o sa sila mamatay. Pero according to the Holy Scripture, ang dili mo to sa pare, itambog sa impyerno. So ayaw magpatuwa ng mga pastor. Nagsiging pagdanin ninyo mga Katoliko, magsakasaka sa inyong mga balay, ay mo patuwa na. Kaya ang mga alagad sa Diyos, maurag yun ang mga pare. Ipadayag 5 Gs. Kita mga Katoliko, miwalit na din sa plaza harap-harap tungod sa gibuhat sa mga pastor nga magsigig sa kasaka sa mga balay sa Katoliko, aron daoton ang Katoliko o ang mga Katoliko nga huyampas pagtuo, madala nila sa ilang grupo. So tungod sa ilang pagbandani sa mga Katoliko, harap-harap tang nagwali din aron wala na'y madala sa mga pastor nga mga kaigsunang Katoliko. Now, gingon din kinsay mga alagad sa Dios, ato basahon ang gipadayag 5 Gs. Gihimo mo silang ginharian sa mga pare aron nag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. Kinsay alagad sa Dios, mga pare. Unsa mga pare? Maghari sa kalibutan. Nay punta na? Bro God, kisaway mi man ang Katoliko ngano man mutawag man daog Papa Jesus, please explain. Okay. Kanang Okay. So, mutawag ta sa ni Lord Jesus o Papa Jesus since gipahayag ba na sa Balang Kasulatan. So, pangutana na sa tuwing no? So, shout out sa tanan nga nagtanaw sa Facebook, ha? Di lang nakotan sa tagsaon o ngalan at basa kay madugay ta, no? Kay kung hingalan kong isa, makonsensya naman ko, hingalan naman ko tanan. So, wala na lang tayo masahon bisag usa. So, anong tawgon po nato si Lord Jesus o Papa? Buingon tag Papa? Kay si Lord Jesus, miila po nato nga iyang mga anak, isip Diyos mga igsoon. Atong sa na? Muna mga ison, basa kitag Bible. Ako, kami, nagbasa man ng Bible. Ako, gihurot pag ginakubasa ng Bible. So, din sa Matthew 23, si Lord Jesus, iyang gitawag ang katawhan o anak. Pinagi, or ang usa ka babae, gitawag niya anak. Hebro 23, okay. Dili 9, no? Dili 23. 9:22. I'm sorry, kung sa bitaon, ha? Okay, 9:22. Gingon din ni Lord Jesus atong sugdon sa 20. Unya sa kababae nga gitalinugan sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus og gikap niya ang sitsit sa iyang biste. Kay mingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus og nakita niya ang babae og mingon siya, ayaw kahadlok anak. Ang imong pagsalig maoy na kaayo kanimo. Og niadto gayong gutluan na ayo ang babae. Unsay tawag ni Lord Jesus sa babae nga mihikap sa iyang biste? Ayaw kahadlok anak. Mao nang mutawag punta ni Lord Jesus og Papa. Ang mga bata tudloan nato Papa Jesus. Kay si Lord Jesus isip Dios, giilatan niyang mga anak. Si Lord Jesus isip tao, giilatan niyang iyang mga igsuon. Mao na mga igsuon. So, ayaw yun mo padala mga igsuon niya ng mga sikta. Now, so ang dili mo to sa pare, itambog sa impyerno. Kinsa may dili Katoliko din Niadtong niaging Sabado, giduol ko diri pastor. No, dinhi sa inyong lungsod Santo Tomas, giduol ko pastor. Pero wa magpailag pastor. Pero sa iyang inistoryahan, miangkon siya nga pastor siya. Kay mingon man siya, kaming mga pastor lisensyado. So pastor na siya. Pero pangutano na to pastor ka blat, dili butugan. Pangutano na to sa iyang bundok, dili butugan. Tanawa na. Kung iya pa sa Diyos, pastor, kung nakakadire, katong nangutana, misamo, katong Domingo, Sabado, kung iya pa ka sa Diyos, kano di magabutugan na ng imong pundok, iya magkala sa Diyos. Kita niyo pagkamini niya? Ningon siya nga siya iya sa Diyos, pero pangutano, ipangutanan ako, unsa na imong pundok, dili butugan. Ingon siya, no need na. Buwan pasabot, mili na ang iyang pundok. Kaya kung tinuod pa siya nga iya sa Diyos, muyon siya, sakop ko sa sabadista mo ni tinuod, ana, pero wala mo itong ano sa iyang bundok. Now, iya kong ipangutana din niya miyaging Sabado. Naba kay bugnaw pa kayo? Naba kay permit, Brad? So na.
Na ba kay lisensya, Brad? Sa lisensya. Driver sa motor, driver sa bus, kay na lisensya. Ang pagwali sa mayong balita, as long sakop ka sa simbahan na gitokod ni Lord Jesus, may right kang wali. Ang pagwali sa mayong balita, bisag mini ka na magtutudlo, since religious ang imong approach, gitugutan ka sa gobyerno. Kay sa gobyerno, doon na tayo gitawag og freedom of religion. Gamiton dayon na sa mga pastor ang freedom of religion. Sa panahon nga moingon tangap nini sila nga magtutudlo. Pero gigamit bala nito ba ang mga pastor sa freedom of religion? Wala. Unsa ba day ang freedom of religion according sa atong matakang balaod? Respeto sa nakadayang pundok sa reliyon. May respeto ba ang mga pastor sa Katoliko? Wala. Kaya kung may respeto pa ang mga pastor sa simbang Katoliko, dili sila magsakasaka sa mga balay sa Katoliko. Anong nauto ng Katoliko o pamalhinod silang grupo ang mga Katoliko? Maunang way respeto ang mga pastor? Huwag sila kasabot sa freedom of religion? O nga karon no, huwingon ta din nga ang mga pastor sa lansing tamini nga magtutudlo, mo react sila? Giingnan ba ko niya nga iya ko ipapusas? Papusas? Pilot kaso sa Senado, nawat po baka sa korte. Kaya pilot po muna mong kaso ang inyong pagsakasaka sa mga balay sa Katoliko. Asa mga pastor, hala, balik dire. Kaya ako nang gitunan itong imong mga pamahayag. Ako nang gireview. Gipost na ito na ako sa YouTube. Kita na imong naong dito sa YouTube. Pangayuruan kong lisensya o permit din eh. Niya sila, di gani mananghid sa lungsod litso lagwalay bisan asa kita doon na tayo proper nga pagpanangin. So muna mga kaigsoon ha, kamo mga kaigsonan kung Katoliko ayaw mo padala ng mga pastors, Baptist, Methodist, Pentecostal, Saksi de Jehovah, Sabanista, Iglesia ni Cristo Manalo, tanan kay mini na nga mga magtutudlo kung kaluwasan ang isbutan. Ang makatudlo lang nato aron ta maluwas, mao lang gyud ang mga pari sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao ra gyud mga kaigsoon. So na mga Katoliko nga mangutana, kinsa may mangutana, pangutana mo mga igsoon. Labi na mga non-Catholics, mangutana mo. Kay kami ang dami manubag, bisa 15 mangutana, bisa 11 mangutana. Dili misama sa mga pastor magwali-wali bisa nasa. Pero na Katoliko nga mangutana, dili nila papangutanon. Nagkaliman sila nga sila tinuod, ano di ba sila mutubag o pangutana nga gipahayag man sa Ginoo nga ang iyang katawan manubag sa pangutana. 1 Pedro 3:15. Hinunoa pasidunggi sila, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyo mga kasing-kasing o himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayon kaninyo may tungod sa inyong paglaom. Mao man ang gingon sa mga kasulatan. O diyan mga pastor nagkliman sila nga sila tinuod. Pero anong di ba sila mudawat ng pangutana harap-harap din sa public na lugar? No. Ngano man ang mga pastor nga sige ka sa simbang Katoliko, di man makaharap-harap o wali din eh. Niya mudawat ng pangutana bisan kinsay mangutana. No. Mahal naman mo sa mga Katoliko wa magtuon. Pero sa mga Katoliko magtuon. Mahadlo ka mga pastor mangutana, mudool. Mga igsoon, usa lang ang relihiyon na gitukod ni Lord Jesus na mao ang simbahang Katoliko. So kung ang tao magwali-wali dili sakop sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus, 1,000,000% mini na nga magtutudlo. In other words, ang mga pastor sa laing sikta mini na mga magtutudlo. Kay ang gitukod lang ni Lord Jesus mao'y tinuod nga magtutudlo. Wag kita kayo mo diha mga igsoon. Wag kita mo. Pero never tama personal sa kinabuhi sa mga pastor. Sala man na. Never dili parehas nila nga magsigig panaway. Mga Katoliko palahubog, muntag pa, hubog na. Munang kamo mga Katoliko palahubog, undang na po din taon mo. Kay kamoy gigamit sa mga pastor o numadaot ha. Kung nga may Katoliko din yung palahubog, hala, pag binuta na mo. Kaya mo na gamiton sa mga pastor. Huwingon dayong, Katoliko, iya dayo na sa Diyos, palahubog. Pagkahubog, maligpas, magwan. Munang kamo mga Katoliko palahubog, pag binuta na mo. Kay kamoy nakadaot sa atong simbahan. Ha? Mahal. Yan kini mga Katoliko palahubog. Way simba-simba. Nakadaot sa simbahan. Ini kamatay, masuko, gilimisahan. Ha? Pagkawahinong danin mga palahubog eh. Munang kamo mga palahubog, pagtalo mo.
Sige na maghumog-humog niya. Kamoy gigamit sa mga pastor. Niya, pag mamatay, ang tagtungon, di ang kabag, dili mo bihin niya kay way simba-simba, masuko sa kabag. Ha? Sa buhi pa, sa buhi pa, ang gigunitan, ang gigunitan kanunay, botelya sa tagnuay. Pagkamatay, gipagunit o rosaryohan. Ha? Pagkaway nong dating. Kung nabay pala hubog din nga nagdungog, pagtarong na yung taon mo. Kay kamoy nakadaot sa simbahan. Kamoy gigamit sa mga pastor o madaot ang atong reliyon. So wala mga igsoon, dili ta mamersonal sa mga pastor. Kay sala man na. Pero maghisgot na ganit tag spiritual matters, salvation, religion, mini na magtutudlo ang mga pastor. So na mga Katoliko ang naikalibog sa itong pagtuo, pangutana mo mga igsoon, no? Ano matubag na mo ng inyong mga kalibog? Kung sa inyong mga kalibog ya. So, kung wala, padayon ta. Mingon pa mga pastor na ang patay dili iampo. Diha sila nahimong sa tanik. Ang mga kalag sa nangamatay gipahayag na sa Dios nga handumon og iampo. Pero sa gitudlo sa mga kaaway sa Dios nga mga pastor, dili iampo ang patay. Unsay pulpo sa ampo? Anon pasalun sa Dios ang sala sa namatay. Buot pasabot, ang nag-ampo, naglinguha nga malangit ang namatay. Unya, supakon sa pastor. Buot pasabot, ang pastor gusto siyang maimperno ang kalag sa namatay. Mga igsoon na bagina sa Bible, mahandomon ang mga nangamatay o giampo gyud sila. Atong basahon mga igsoon. Sa Old Testament, gipahayag na nga handumon ang mga patay o giampo. Atong basahon ang Sirach City 33. Gingon din eh. Handumon ang mga patay o giampo. Sirach City 33. Okay, ato po na batbaton ha. Kanang gingon sa mga protestante, mga buutan sila. Pantalya na mga igsoon, aron ang Katoliko ilang madala. Kaya ang tinuod nga buotan kanang nagbuhat og matarong, dili nang naglikay sa sala. Mo na tinuod nga buotan. Kung dili ka pala hubog, o dili naglikay ka sa sala, pero wala magpasabot nga buotan ka. Kaya ang buotan kanang sakop sa simbahan diya nagbuhat og matarong. Sirach 7:33. Handumon ba ang mga patay? Handumon. Pero ang mga pastor, handumon ba ang patay? Dili na. Gingon din eh, pag manggiyatagon sa tanan nga mga buhi, o ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. Klaro kayo, ha? Klaro kayo na satanik ang panguna-una sa pastor. Na sa Bible, ako balik at basa. Pag manggihatagon sa tanan nga mga buhi, o ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. Peteng klaro, ha? Handomon ang mga minatay. Naon sa gitudlo sa mga pastor, kalimti ang mga minatay. So, satanik. Ang mabasa sa Bible, handumon ang minatay. Ang gitudlo sa mga pastor, kalimti ang namatay. So asa may satanik niya? Ang paghandom na ang Diyos may nagsugo, ang oo ang gingon sa mga pastor, nawa gisugo sa Ginoo. Ang question pag yun, iampo ba ang kalag sa namatay? Atong masahon mga igsoon. 2 Macabeo 12:43. 40 nga to sa 43. I'm sorry. 2 Macabeo 12:43 nga to sa 45. So, gingon din ha? Andumon o iampo mo na iya sa Diyos. Pero ang mga pastor, dili na iampo. So, iya sa satanik. Atong masahon. 2 Macabeo 12:43-45. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao. Mga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata. So nagpaamot og kwarta, unsa man na? Og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad, alang sa sala. Mao ni ang gibasihan nganong magpamisa ta. Muhalad ta og kwarta aron ipamisa. Si Judas naghimo niini dili Iscariote ha, propeta Judas. Si Judas naghimo niini hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usaon ta kabutang nga binuang o walay katuslanan ang pag-ampo alang kanila. Perteng klaro ha? No?
Kung wala pa'y pagkabanaw, wala'y kapuslanan ang pag-ampo alang sa namatay. Pero na may pagkabanaw. 43. 45 rather. Nining maligon og Diyos nun nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Diyos makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Unsa man ang ganti nga katingalahan? Mao na iyang pagsulod sa langit. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad, alang sa sala. Aron malingkawa sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Perfect klaruha. So it is a very clear. It is very clear. Nga gitudlo gayot sa Dios nga ang kalag sa namatay iyan po. Pero sa gitudlo sa mga pastor, ang patay kalimtan. So satanik ang ilang tumong. Satanik ang tumong sa mga pastor. Dili iya sa Dios. Kaya tinaw kayong nalatin sa balang kasulatan nga mo ng mga patay. Tinaw kayong nalatin sa balang kasulatan nga yampol ka lang sa namatay. Pero sa gitudlo sa mga pastor, dili na mo ng patay, dili na yampol patay. So satanik ang ilang pangunauna. Klaro? Now, handumon bagyod sa New Testament ang mga santos. Kay ganiya gisgutan ako mga santos, pero nalimtan ako og basa nga handumon yun sila og sundon awaton ang ilahang kinabuhi. Ato basahon ha? Hebro 13:7. Gingon din eh. Hinumdumi ang inyong mga pangulo. Pinsam naman pangulo, katong mga Kristiyan sa unang gipatay nga nahimong punuan sa Kristyanismo. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. Laliman mo ito. It is a very godliness. Diyos nun kayo. Godly kayo ang pag-ampo o paghandom sa mga balaan. Pero unsay gitudlo sa mga kaaway sa Diyos nga mga pastor, dili na handomon ng mga santos. So mga igsoon kong Katoliko, ayaw mo padalaan ng mga pastor kay kaaway na sila sa Diyos. Ilang gisupak ang itudlo sa katawhan sa Diyos. Ilang pang gisupak ang limulto sa mga santos. Pero ang ilang mga founders, gibuhatan nila limulto. Parehas ni Ellen G. White, founder sa Sabadista, gibuhatan nila limulto. Parehas sa ipundok Iglesia ni Cristo nga gitoko ni Felix Manalo. Si Felix Manalo dako kay limulto dito sa Diliman, Quezon City. Napay picture gihalaran nila bulak panahon sa iyang birthday. Unya mo kontra sa limulto sa mga santos. Pero limulto sa ilang mga founders, ilang gihalaran bulak. Maison ang ginili sa Diyos nga libulto kanang imong ilhong Diyos. Pero kung dili nimo ilhong Diyos, labi na libulto sa mga santos, wala na ginili sa Diyos. Ato basahan mga isuon nga ang Diyos mismo nagsugo siya nga magbuhat ang mga Hudiyo og libulto sa anghel. Ato basahan ang Exodus 25. 17. Gingon din eh. Pag 18 sa isig katumoy sa takob sa kahon paghimog duha ka kirubin na bulawan. Unsa man ang kirubin na bulawan? Libulto sa anghel, bulawan ang gihimo o gigamit pagbuhat. So kung ginili pa sa Diyos ang mga libulto, anong siya mismo nagsugo man nga magbuhat o libulto ang mga Hudiyo? Pinagi sa iyang gisugo nga si Moses. So dili tanang libulto ginili ang nakanindot pagin mga igsoon kay adto ang Dios ang presensya sa Dios sa diyang iyang gihatag ang iyang mabalaod sa mga Hudiyo dito siya sa libulto sa duha ka anghel. Ato basahon ang Exodus 25:22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sunod-sunod, dili tanang klase sa libulto gidili sa Dios. Ang gidili sa Dios kadto lang libulto sa mga Dios o ang libulto nga imong ilhong Dios.
Pero ribulto sa mga balaan sa kinat sila santos, wala na giniling sa Dios, kaya ang Dios mismo nagpabuhat og ribulto. So, salamat kayo sa mga nagtanaw ha, sa atong Facebook, sa atong live. Thank you very much. Shout out ninyong tanan, no? Sahon na lang ako tanan, no? So, mga igsoon, ayaw mo pato ng mga pastor nga gidili sa Dios ang ribulto sa mga santos. Kay once nga imong idili ang ribulto sa mga balaan, satanik na kaaway na ka sa Dios. Therefore, ang mga pastor nga nagsaway sa ribulto sa mga santos, kaaway na sila sa Dios. So kung na pastor din ako hindi mo mangutan na. Imagine, kaaway mo sa Diyos, sakit mo na. Pero never ko mamensyonal ha, regarding of faith, religion, beliefs, or spiritual matters, ang mga pastor, mini na ang mga magtutudlo. Kaya ang tinod lang ang mga magtutudlo, kaya sa Diyos, kana yung mga pare. Bisan sa Old Testament, gipahayag na daan, nga ato ta sa mga pare, mangutana, kung doon na tayo kalibog, o doon na tayo gusto masayran bahin sa Diyos. Ato basahan ha? Nga sa pare ta mangutana, Malakias 2:7. So dili mga igsoon, tinaw ginang ipayag nga sa pare kita mangutana, munang ayaw gyud mo padala ng mga pastor kay bini na ng mga magtutudlo. Malakias 2:7, gipayag ba sa Dios pinagi sa balang kasulatan nga adto ta mangutana sa mga pare mahitungod kaniya? Malakias 2:7. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan, compulsory ha, kinahanglan adto kanila ang katawan magpakisayon bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. Perteng klaro ka. Klaro kayo mga igsoon na mga pare mao ang mga sinugo sa Dios nga labing gamanan. Therefore, gipahayag po sa Diyos nga adto ta sa mga pari mangutana. So kung gusto mo maligod sa inyong pagtuo, pangita mo pari sa simbang Katoliko. Ayaw mo doon sa pastor kay mini na mga magtutudlo. Kung kaluwasan ng diskutan, walay kwenta paminaon ang mga pastor. Kay mini sila ng mga magtutudlo. So, ang mga santos buhatag ni multo. Pero unsay giingon sa mga pastor, Diyos daw ang ribulto. So ilang giakusahan nga ang mga santos, Diyos. So napay ilang mga atake. Ilang pang giatake ang bahin sa bunyag sa bata. Mga igsoon, sa Christian religion, bata pa bunyaga na. Christian religion ha, buhat pasabot, ang mga pastor, isupak man sila sa bunyag sa mga bata, dili sila tinuod na Christian. Kaya kung mutanaw ka sa mga kasulatan o sa mga kasaysayan, ang Christian religion, mubunyag na sila o bata pa, bunyaga na. Mauna sa Christian religion. So ang mga pastor, musupak ba sila sa bata bunyagan, buot pasabot ang mga pastor, dili tinuod na Christian. Mini nga mga magtutudlo. Now, mabasa ba sa balang kasulatan nga bata pa bunyagan na o gipahayag ba gyud sa Dios dili sa balang kasulatan nga bata pa bunyagan na? Gipahayag. Dapat bro. Kolosas 2:11, ang bunyag mauna ang tuli sa Old Testament. Gingon din gituli kamo diya sa inyong pagkahiusa kaniya. Kinsa man ang kaniya, si Lord Jesus na. Gituli kamo diya sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi sa tuli nga iya ni Kristo. Nga mo'y hinungdan nga kamo naluwas gikan sa ngaon nining lawas nga baka sa sala. Unsa lang tuli nga iya ni Kristo? Mauna ang bunyag. Ato basahon ang Galacia 3:27 ug buhat 22:16. Gingon din mga igsoon nga ang bunyag mao ang atong pagkahiusa ni Lord Jesus nga mao ang tuli diha kaniya. Gingon din gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakambit kamo sa kinaiya ni Kristo.
So ang bunyag mao'y naghiusa ka nato. So ang gingon ni San Pablo nga gituloy kamo diha sa inyo pagkahiusa kaniya kang Lord Jesus nagpasabot sa bunyag. Aron malikawas kamo gikan ning lawas nga makasasala. Ano man? Kay ang bunyag mauna ang nagpaghugas sa atong mga sala. Buhat 22:16. Busa pa bunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So ang bunyag mao paghugas sa sala. Now, ang bunyag sa New Testament mao man ang tuli sa Old Testament. Pila man day kadlaw ang bata tuliw na aron atong basihan sa bunyag nga bata pa bunyaga na. Atong basahon mga igsoon ang Genesis 17:9 nga 8 pa kaadlaw tuliw na ang bata. O dinhi gibase nganong ang bata bunyaga na kay ang bunyag mao man ang tuli. Gingon dinhi ang Diyos mingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo o sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan dali kanimo o kanako sa Diyos. Kini ang tumanon ninyo, ang kalalakinan ninyo kinahanglan nga magpatuli. Sukad karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki kung siya 8 na kaadlaw. So ang tuli himoon 8 pa kaadlaw ang bata, sakit. O kaya tuli mo man ang bunyag, mao nga ang bata bunyag ka na bisag 8 pa kaadlaw. Mao na mga igsoon. So kanang mga pastor nga bisupa kanang bunyag sa bata, dili na tinuod nga Kristiyanos, mini na nga Kristiyan. Kay ang tinuod nga Kristiyan kana lang nabautismohan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga igsoon. Mahimo lang tang Christian kung ang nagbautismo nato mao ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo nimo dili mao ang gitukod ni Lord Jesus, dili ka tinuod nga Christian. Kung tanaw nato sa strict sense, dili ka tinuod nga Christian. Kanang nagsiging ingog born again Christian, mini na nga Christian. Gawas kung nabunyagan sila, gawas kung gikan sila sa Katoliko. Kung ang usa ka tawo gikan Katoliko mobalin sa ubang sikta, tinuod siya nga Kristiyan, pero iyang gipakawalay bili ang iyang pagka-Kristiyan kay nihawa man siya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Pero kung ang mga tao wala mabunyagi sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, dito lang sila nabunyagan o nabautismohan sa sikta nga ilang ipasakupan, dili sila tinuod nga Kristiyan. Kay ang Kristiyan lagi kana lang na bautismohan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Mao lang na mga igsoon. So, lain mga pangutana? Oh, lain mga pangutana mga igsoon? Katoliko man ka o dili, pangutana mo. Kay mo nagtuyo na mo dinhi. Dili mi magsaka-saka sa mga balay sa lain sikta. Aron dito na mo sawayon atakihon ng ilang mga membro. Sama sa ilang gibuhat sa mga Katoliko, ilang sakasakahon ang mga balay sa Katoliko, dayon daoton ang pagtuong Katoliko, aron ang maong tagbalay madala sa ilang grupo. Mao na ilang gibuhat, pero kita mga Katoliko, kaming mga safety, wala na mo nagibuhat. Ano man, ang simbang Katoliko mao may tinuod. Pero dinhi sa plaza o bisan asang lugar, amo kiyong giwali harap-harap nga ang mga pastor sa laing sikta mini na nga mga magtutudlo. Wala na sila ikwenta tuuhan kung kaluwasan ang isgutan. Kay ang mga tudlo nato sa hustong pagtulunan, aron maangko nato ang kaluwasan, mao lang yun ang mga magtutudlo diha sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang mga kaparian. Sila ra gyud mga ison, wa ginain. Mao magani sa gibasa na nato ganiha, giingon yun sa Dios, patya ang dili mo tuo sa kani. Naamang kita sa Biblia. So ayaw yun mo padala ha, kamo mga Katoliko, simba mo matag Domingo. Ayaw mo kumpiyansa mga kaisunan Katoliko ha, simba mo matag Domingo. Kay kusog na kayo karon ang gahom sa dautan. Niya karon sa kalibutan ang gahom sa dautan. Kung ang kitang mga Katoliko, simba kita matag Domingo. Ayaw yun mo kumpiyansa sa inyong kaluwasan. Kay gipahayag na nadaan sa itong Ginoo nga ang mukaon sa iyang lawas dili maimperno. Pero paminaw gyud mo maayo mga Katoliko ha, mga igsoon ko Katoliko ha. Ang magsiging pangalawat dili maimperno. May musupak diha, ado lang mo dire.
kaya itong gamitan Bible. So, kamo makaigsoon ang Katoliko, ano makapangalawat mo kanunay matag Domingo, ayaw yun mo biya sa simbang Katoliko. Ayaw mo padala ng mga pastor, kay mini na nga mamagtutudlo. Ang God sa mga pastor, aron lang maimpirno ang katawan sa Diyos. Munang ayaw yun mo biya sa simbang Katoliko, mga kaigsunan kong mga Katoliko. Unya, simbang yun matag Domingo. Kay once nga magsigit ang pangalawat, 101 million %, maluwas ta o makasulod ta sa langit. Ako balik ko na, kung ang usa ka Christian magsigi sa pangalawat matag Domingo, sigurado gyud ang iyang pagsulod sa langit. Munang mintas buhi pa ta mga igsoon kong Katoliko, ayaw gyud mo kumpiyansa, simba gyud mo matag Domingo. So, alas 6 lang yun, no? So, wala man tayo magkaigsunan nga nangutana. So, basig na pa. Napay mangutana. Kaya wala na kita igong oras. At ang permit din 3 to 6 na yun, no? Muna bro, no? 3 to 6 na kita. So, kalimot lang kung dalag papel aron ka tumangutana isulat nila, no? Sa sunod, ako na nang magdala na dito. So, mga igsoon, niyala kita sa panahon ng atong programa ato ng tapuson. Kaya namagin tayo panultiyon nga ang tanan na may sinugdan, may katapusan. Nga sa balak pa, bisan ang mga balod nga nasa tunga-tunga sa Pacific Ocean, maabot lang yapon ang panahon na kini ibanlas sa daplin sa lapihan. So gisugdan man nato ni pakampo, tapuson sa nato ni pakampo. Pero kung naay mangutana, ato sa angatagan po bigayon. O wala na, ato na gyong tapuson. So, kisugdan man yung pagkampo, no? Sa tapuson ng sa natong pagkampo. So, salamat na lang kaninyong tanan ng mga naminaw. Amo na lang awha kaninyong tanan na mga kaigsunan Katoliko. Simba matag Domingo, aron dili mo madala sa gaon sa dautan. Unya, ang simbang Katoliko, kita ang katawan sa Diyos. Ako balik ko na, ang simbang Katoliko, kita ang katawan sa Diyos din sa kalibutan. Dili ng mga sikta, kay hindi man ang apundok sa reliyon. Ang tinuod nga iya sa Diyos, din sa yuta, mao ang simbahan nga Ginoo ni Lord Jesus nga nailan sa pagtawag o Roman Catholic Church. Isugdan, kini mahutana. Okay, pangutana. Pagtuo lang ba luwas na ang tubag dili? Kung mag-isgot ka o dili kung dili Christian ang usa ka tao, dili sa Christian ha, unya mag-Catholic, mag-Christian siya, pagtuo lang og bunyag ang iyang gikinahanglan. Ano ito basahon? San Marcos 16:15-16. Kung dili pa Christian ang usa ka tawo niya, mag-Christian siya, ang iya halang mutuo lang siya og magpabaptismo, ma-redeem na siya sa iyang pagkamakasasala. Sa lain pagkasulti, maluwas na siya sa iyang pagkadautan. Ako basahon ang San Marcos 16:15-16. Pero mag-isgot na gani og pagsulod sa langit, pagtuo na po na og maayong buhat. Always remember the word faith, ha? Pagtuo. Dili, sa Marcos 16:16, kung ang tao dili Christian niya, gusto siya mag-Christian, pagtuo lang og bautismo, maluwas na siya sa iyang pagkamakasasala. Marcos 16:15. Kumalik ko na, Marcos 16:15. Mingon sa kanila, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So pagsangyaw ha, pagsugod og sangyaw, but pasabot dili Christian ang sangyawan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo sinutan. So sa pagsangyaw sa simbahan sa mga lugar nga walay Christian, unya mutuo ang tao og mag-Christian og magpabunyag, maluwas na siya sa iyang pagkadautan. Pero once ka nahimo na kang Christian, ang imo na pong paningabutan, ang imong pagtuo buhi pinagi sa mayong buhat. Christian naman ka, natubos naman ka sa imong pagkamakasasala. So ang imo na lang i-maintain diha ang imong pagkabalaan aron makasulod ka sa gingharian sa langit. Yara, Santiago 2:14 ato sa 17. Mga igsoon, binunyagan na niya, natubos na niya siya sa pagkamakasasala. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo, apan wala siya ay mga maayong buhat, makaluwas pa kaniya ang iyang pagtuo, dili gayon. Partikunarwa 15. Panangin may mga kaigsunan nga nakinahanglan og Kristi ug walay igong pagkaon, magpulos pa ang inyong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios, pag sinina kamo og kaon og mayo, kung dili ninyo sila atagan sa ilang gikinahanglan, ingon ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. So once nga natubos na ka sa imong pagkamakasasala, kay dili ka Christian, yan ang Christian ka,
kinahanglan na nadawat nimo pinagis pagtuo baptismo, kinahanglan imo nang ipakita sa Dios na nimo pagtuo buhi pinagis sa imong pagtabang sa mga kabos o pagbuhat og matarong aron ka makasulod sa langit. So ayaw mo padalaan ang gingon sa mga pastor. Pagtuo lang luwas na kay Christian na ta. Kanang pagtuo lang luwas og baptismo angay lang na sa mga taong dili pa Christian. Pero na Christian na ka, ang imong pagtuo ipakita nimo sa buhat aron mas kasulod ka sa langit. So ayaw mo padala ng mga pastor kay limbong na nila, lances na. Ang ilang tuyo sa inyo kana lang ninyong 10%. So mao na mga kaigsunan ko Katoliko, ha? Ayaw gyud mo padala ng mga pastor. So ha? Nay putana? Okay, putana kay Katoliko man dili, putana mo mga igsoon. Yes, very good, no? Deuteronomio 17:12. Kaning Bible nga akong gigamit, Bible ni nagihubat sa Katoliko, dili Katoliko. This is 17:12. Deuteronomio 17:12. Unang firm kay ko mo wali kay giingon gyud sa Dios, patya ang di mo tos pare. Pero ang ipasabot ani patya ang di mo tos pare sa New Testament itambok sa impierno. So kanang dili mo tos pare, impierno ginatanan ko mga matay na sila. Deuteronomio 17:12. Ikaw basa ani, sister. Ako na basa. Ipabasa na itong lain para makalimot sila nga di bias. Bro, basa bro! Bro! Basa. Deuteronomio 17:12, basa. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghukom usa pare nga ato adito kinahanglan patyon kanang tawhana. So tinaw, kung sa may gipasabot ana sa New Testament, itambok sa impierno. Kaya ang kamatayon nga gipasabot dito sa Christian religion, impierno. Ato basahon ang gipadayag 20:14. So mga iso, nakabalo ko anak kay gihurot man akong basa ang Bible niya, gitiknot nako ang angay itiknot. Dara. Gipadayag 20:14, ang ipasabot sa New Old Testament na patyon ang di mo tos pare, ang ipasabot ana itambok sa impierno. Gingon dinhi. Padayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang dili mo to sa pare nga patyon ang ipasabot ana itambog sa impierno. Muna mga kaigsunan ko mga Katoliko, ayaw gyud mo biya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus na dahilan sa pagtawag og Roman Catholic. Ayaw gyud mo padalaan ang mga pastor kay mini lagi na nga mga magtutudlo. Ang Diyos mismo nagpahayag nga itambog sa impierno ang dili mo to sa pare. Pero So mga iso na, ayaw mo padala ng mga pastor sa laitsikta kay minit na nga pundok sa reliyon. Ang tinon nga reliyon, maurag yun ang Roman Catholic Church. Mga manggani mga iso nga kung wala ang Katoliko, walay Baptist, walay Methodist, walay Foursquare, walay Iglesia ni Cristo Manalo, walay Pentecostal, walay Sabadista, Saksi de Juba, wala tanan. Kay silang tanan, gikan sa simbahang Katoliko. Wagi lain mga ison nga ilang gigikanan. Ato bagini basahon nga ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus iyan ang kaway. Una ka magbulag-bulag. Once nga mobiya ka sa simbahan Katoliko, kung di ka mubalik 100% impierno na ka. Ato basahon ha, sakit pero mubalik ka Bible. Ako balik ko na, once nga ang tao mobiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahan Katoliko, 100% impierno na siya. Kung mamatay siya nga dili siya mubalik sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. 1:18-19. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. Kaaway ni Kristo ha? O ganiya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa ba siguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kinsa na sila? 19. Kining mga tawhana dili tinuod na sakop sa atong bundok. Busa na mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayon nga sila dili kauban nato. Kinsay kaaway ni Lord Jesus? Ang namiya. So ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus iyan ang kaaway. O kay kaaway 100% impierno na ang sangkuan. Ato masahon ang Lucas 19:27. Kumuli ko na? Ang gitukod ni Lord Jesus maong simbahan Katoliko. O ang mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus iyang kaaway. Buot pasabot ang mubiya sa simbahan Katoliko kaaway na ni Lord Jesus.
Ugod sa may buhaton ni Lord Jesus sa iyang kaaway, nga miingon man ko nga 100% may impierno. Ako basahon ang Lucas, ang Ebanghelyo ni ang giingon ni Lord Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 19 verse 27. Si Lord Jesus mingon, "Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway, nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan." Naliman mo ana. Unsa may giingon nan unsa may gipasabot ni Lord Jesus, nang dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan, nga moatubang niya patay naman. Ato basahon ang 2 Corinto 5:10, nga matubang ni Lord Jesus patay na. So unsa may iyang gipasabot nga dado siya atubangan ng patyon? Gipadayon 5:10, kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat maayo daotan dinhi sa kalibutan. So ang mga tubang ni Lord Jesus nga patyon siya ang atubangan, nga mao niyang kaway, mga kalag na. So ang iyang gipasabot nga patyon sa akong atubangan, mao ang atong gibasa kaniya gipaday 20:14 nga itambok sa impierno. So mga igsoon, ang mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, 100% na impierno na siya. So kanang mga Katoliko nga naa sa Sabanista, kung mamatay nga Sabanista, impierno na according ni Lord Jesus. Kanang mga Katoliko nga naa nakaroon sa dating daan ug mamatay na nga dili bumalik sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, impierno na. Bisag kung saan pa ninyong singgit o praise the Lord, hallelujah, wala na naikwenta. Kay mibiyan na mo sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Lami pa kayo ibat-bat unta nga tinuod ba basta musampit o Ginoo iya sa Ginoo? Ang tubat dili naay mabasa sa Bible. Pero wala na ba tayo igong oras kay lampas na bata sa alas 6. So sunod sa Sabado, ibat-bat na to. Nga kadang gingon sa mga pastor basta musampit lang Ginoo parehas na satanic na. Dili na iya sa Dios. Unang ayaw yun mo paminaw sa mga pastor ay mini na nga mga magtutunog. So na yan sin, wala na tayo igong oras. So din na lang takot mga isoon. Mga ayaw lang may pasaylo sa mga non-Katolis kung nasakitan man sila, pero dili na mo tuyo ang pagpasakit. Ay ang pulong sa Diyos, kahit pa sa espada nga doon suwap, di na lang ako basahon kay butas na ha. Ang amo lang pabili ninyo, ang among himo pinfall but harmless. Kung sana, ang among giwali sakit pero dili makadaot.